Praise God! A blessed, fruitful, and Happy New Year po sa inyong lahat. Our topic today is moving mountains with God's unlimited power. From Book of Mark, chapter 11, verse 22 to 26, ito po ang ating pagbubulay-bulayan. Verse 22, sa magandang balita Biblia, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Verse 25, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Pinagpala po ang banal na salita ng ating Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa unang linggo ng taong ito na kami ay makapakinig ng iyong kapahayagan, ng iyong banal na salita. I pray na ang mensaheng ito ay lagi naming maalala hanggang matapos ang buong taong ito ng 2025. Guide us and direct us, O Lord, upang magtagumpay kami sa buong taong ito. I declare na magmanifest ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. O Lord, I pray, anumang bundok na mayroon kami, ito'y mapapalipat namin, mawawala in the name of Jesus. Naniniwala kami, ang lahat ng nawala, papalitan mo, Panginoon. Ang lahat ng ninakaw ng kaaway, i-restore mo. Ang lahat ng may sakit gagaling, ang lahat ng nanghihina palalakasin mo, ang lahat ng may kakulangan, kakapusan sa pananalapi, sila ay pagyayamanin mo, sila ay pasasaganain mo in the name of Jesus. Nawa Panginoong Hesus, magkaroon ng panibagong sigla at pag-asa ang lahat ng nanonood, nakikinig ngayon in the name of Jesus. Empower me, O Lord, as I preach. Let your name be lifted up, be praised, be magnified, and be glorified. This I pray in Jesus' name. Amen. 2025 is the year of moving mountains with unlimited power. Yan po ang banner year ng kabuuan ng Perfect Church Worldwide Ministries ng taong ito. Muli po ang ating mensahe ngayon is about moving mountains with God's unlimited power. It is the year of moving mountains sa buhay natin. Kay taon ng pagpapalipat ng mga bundok. Bakit bundok, kapatid? Ito ay mga problema. Maaari ang mga bundok na yan ay malaki, mataas, maliit, kay matagal na nariyan na, hindi nawawala, mahaba, malalim. Ito po ang paglalarawan natin ng bundok. The good news for us, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, kayang-kaya natin yan. Okay? Napalipatin dahil tutulungan tayo ng ating Panginoon. Amen po. Because God's grace is sufficient for us. Siya ang magbibigay sa atin ng kakayahan, ng kapangyarihan. At ipaparanas niya sa atin, ipapamalas niya sa atin ang kanyang kaluwalhatian. Amen po. Now, how we can move our mountains with God's unlimited power? Paano po natin mapapalipat ang mga bundok, kapatid? Una, tayo ay kailangang manampalataya sa Diyos. Okay? To move your mountains in life, kapatid, you need to have faith in God. Faith in God, ito yung pagtitiwala mo, paniniwala mo sa Diyos, sa kakayahan ng Diyos. Pagkakaroon ng kumpiyansa, kapatid, at pag-asa that God will provide all your needs. Amen? Naunawaan mo ang kakayahan ng Diyos na gumawa sa iyong buhay. Hindi pananampalataya na kaya natin kasi nagawa na natin yun eh. Kundi pananampalataya na sasamahan tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama po. Hindi sinabi ng Diyos na malaking pananampalataya. Sinabi niya,
kahit kasing butil ng mustasa na pananampalataya, kapatid, mamumove natin ang mountain sa ating buhay. Amen po ba? Okay? Ano man ang gusto mo, kapatid, huwag kang mainip. Huwag kang ma-disappoint, ma-discourage, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Huwag kang mainip, kapatid, huwag kang mapagod kakantay ng sagot sa iyong mga panalangin. Habang naghihintay ka, pagtibayin mo ang iyong pananalig, pananampalataya sa Kanya, at laging magpuri sa Diyos. Kay kagaya po ni Abraham, Romans chapter 4, verse 19 and 20, sabi niya, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa 100 taon na siya noon. At ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Nakita po natin, nagpuri pa lalo sa Panginoon, pinagtibay niya ang kanyang pananampalataya. Marami ka bang pinapanampalatayanan ngayong 2025, kapatid? Manalig ka sa Panginoon. Kaya sa Panginoon po hindi po sa sino man. Hindi sa wedding, hindi sa loto, hindi sa online sabong, o anumang sugal. Okay? Na pangmabilisan. Pastor, sa paanong paraan po pala makukuha ang pananampalataya? Kaya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10 verse 17, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagme-meditate ng salita ng Diyos, kay napapalakas, napapalaki, tumataas, kapatid, ang antas ng ating pananampalataya because of the Word of God. The Word of God is essential to every victorious Christian. Amen po. There's no other way, kapatid, no other than the Word of God para mapatibay, lumakas ang ating pananampalataya. Kaya bigyan mo ng pansin, kapatid, bigyan mo ng halaga, bigyan mo ng oras ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano mang bundok ng problema mo, madali mo nang maiklir. Kaya may saayos at mailipat sa kapangyarihan ng ating Panginoon. 2025 is the year of moving mountains. Lahat tayo ay mapapalipat ng mga bundok. Amen po ba? Okay? Lahat ng hadlang makiklear. Lahat ng sagabal makiklear yan. Kapag naririnig mo ang salita ng Diyos, may 4 na uri ng puso, kapatid. According to Mark chapter 4 verse 14 to 20, may binhing nasik sa daan, sa batuhan, sa damuhan, at sa matabang lupa. Kaya ang binhing nalaglag sa daan, ito yung taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pagdating ni Satanas, inalis ang mensahe na naitanim sa kanya. Okay. Ang binhing nalaglag naman sa batuhan, hindi tumimo sa kanyang puso ang salita ng Diyos dahil pagdating ng pagsubok, persecutions, agad sumusuko. Ang binhing nalaglag naman sa damuhan, nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa mga problema, nasilaw sa maraming pera. Kaya busy sa maraming bagay at walang puwang sa kanyang puso, kaya hindi nakapamunga. At ang binhing nalaglag naman sa matabang lupa, ito ang taong nakikinig ng taos sa kanyang puso, maluwag sa kanyang puso, maayos ang kanyang motibo, at tinatanggap ang salita ng Diyos. Kaya naman, namumunga ng sagana, yumayaman at nagtatagumpay. Hallelujah! Kapatid, sa panahon ng may matinding pinagdadaanan, may mahigpit na pangangailangan, minsan nasusubok ang ating pananampalataya. But take heart, kapatid, lakasan mo ang iyong loob. Minsan po nadadala ang iba. Okay? Para instant na yumaman, tumataya sa loto, sa wedding. Okay? Kumakapit sa Bombay. Kasi kapag lumapit ka nga sa kanila, instant andyan ka agad ang magpapautang. Okay? Kapag nasa Panginoon tayo, we are in the firm foundation. Hindi tayo madadala, hindi tayo papatangay, hindi tayo natitinag dahil nakaugat na sa ating puso't isipan ang salita ng Diyos. Ganyan ang pananampalataya, kapatid. Ang pananampalataya ay naniniwala ka kahit walang pruweba. Ibibigay ng Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance that we hope for. By faith we receive the evidence. Okay, by faith we obtain good report in the very eyes of God.
Faith na nakikita mo yung invisible. Faith na naniniwala ka sa mga imposibleng bagay. Faith na nagagawa mo ang mga bagay na hindi ka panipaniwala. Amazing things, kapatid. Pag may pananalig ka, may kalakip na gawa. Tandaan po natin, according to Romans chapter 10 verse 11, ang lahat ng nananampalataya sa Diyos, naniniwala sa Panginoon, ay hindi mapapahiya. Amen? Sabi sa Scripture, huwag mag-worry, huwag mag-alinlangan. Dati ang pinapanampalatayanan natin maliit lang, hundreds lang, pero ngayon thousands na, hundreds, thousands na, millions na. Tama po ba? Dati kasi hundreds lang, marami ka nang nabibili, pero ngayon, konti na lang. Ang pinapanampalatayanan natin dati, bike lang, motor lang. Ngayon, tricycle na, four wheels na. Hallelujah! Manalig tayong babaguhin ng Diyos ang ating buhay, ang ating estado ng buhay, kapatid. Manalig ka rin sa Diyos sa iyong pagbabago. Change starts with God. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili, kapatid. Kailangan mo makipag-cooperate sa Diyos. Gusto ng Diyos baguhin ka, pero ikaw naman pala ay ayaw. Paano ka babaguhin ng ating Panginoon? Huwag ka lang basta manalig sa Diyos, kapatid, kundi dapat magtiwala ka din. Obey the word of God. Obey the will of God. Trust and obey, kapatid. Mahirap makinig sa haka-haka sa mga kuro-kuro ng mga tao lamang. Kaya sabi sa salita ng Diyos, ipag-pray mo ang asawa mo. Sabi ng kapitbahay mo, hiwalayan mo na yung asawa mo. Sabi naman ng kumari mo, palitan mo na yung asawa mo. Sabi naman ng kaibigan mo, humanap ka na lang ng iba. See, makikita po natin yung pinagkaibahan po, no? Kaya ang pananampalataya ay hindi po tahimik. Ang pananampalataya ay nagsasalita, nagdi-declare with boldness, with authority. Hallelujah! Tama po ba, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon? How to move our mountains? Una, tayo ay kailangang manampalataya sa Diyos. Pangalawa, tayo ay kailangang magdeklara. Okay? Declare what you believe for. Confess what you believe. Amen po ba? Ayon sa ating pananampalataya, and of course, dapat naka-align sa kalooban at salita ng Diyos, kapatid. Words have power. Proverbs chapter 18 verse 21, life and death is in the power of your tongue. Sabi doon sa verse 23 ng ating scripture, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Hallelujah. Sabi sa Tagalog, tandaan ninyo ito, kung kayo nananampalataya sa Diyos, at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan, at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Words are powerful, kapatid. When we speak, something happens supernaturally. Hallelujah. Ang salita po na ating ginagamit ay it's either it can unite or divide. Ang salita na ating ginagamit ay it's either can bless or break. Ang salita na ating ginagamit ay it's either it can encourage or discourage. Ang salita ng ating ginagamit, kapatid, ay it's either positive or negative. Tandaan po natin, ang salita na ating binibitawan ay nagiging sidyan, tanim. Okay? Sabi ng isang pastor, okay nang mabuhay ako ng 45 years old dahil ito ang kanyang idineklara at age of 45, namatay na. Sabi po ng isang kakilala natin na may problema sa puso, sa February 14, mamamatay na ako. Ito ang isuot ninyo sa akin kapag ka nasa kabaong na ako. And guess, kapatid, nangyari nga, namatay siya. Your words have power, kapatid. The words that you sow are the seed to your future. So don't curse yourself. Don't curse your future. Amen? Okay? Gusto mo ba magkaroon ng bright future? Speak life and blessings. Sabi ng Diyos, let there be light. And there was light. Magkaroon ng tubig. Magkaroon ng kalawakan. Magkaroon ng tanglaw, araw at gabi. Magkaroon ng mga hayop. At nang likhayin niya ang tao, sinabi niya, have dominion. Pag sinabing dominion, yung ating deklarasyon, kapatid. Kaso iba ang sinasabi ng marami ngayon. 2025 daw is the year of wood snake. This year is our year of moving mountains.
Magpapalipat tayo ng mga bundok, manifesting the unlimited power of God. Hallelujah. Create the world you want to see, kapatid. Live by faith, walk by faith. Declare what you want, kapatid. Makakatapos ako, mababayaran ko lahat ng utang ko. Okay? Mapapatapos ko ang aking mga anak sa pag-aaral. Gagaling ako, mabubuhay ako ng mahaba. In Jesus' name. Hallelujah. Mapropromote ako. Di po ba? Everything is possible with God, kapatid. Speak positive things. Speak the solutions to your problems. Don't describe, kapatid. Baka pagtatawanan ka lang ng diablo. Hallelujah. Huwag mong i-declare sa iyong anak, ang tatay mo lasinggo. Paglaki mo, lasinggo ka din. Kaya ang tatay mo sugarol, ikaw sugarol din. Ang tatay mo adik, ikaw adik din. Ang tatay mo magnanakaw, magnanakaw ka din. No, kapatid. That's negative. Never ever tell this, kapatid, sa iyong mga anak. Walang mangyayari sa buhay mo. Mahirap lang tayo. That's negative, kapatid. Parents, mga magulang, dapat ganito ang sabihin po natin. Anak, hindi kami nakapagtapos ng iyong tatay, ng iyong nanay dahil sa hirap ng buhay noon. Pero anak, pagsisikapan namin para makapagtapos kayo. Dapat i-motivate natin ang ating mga anak. I-encourage natin sila na magkaroon sila ng excitement, kapatid. Naniniwala po ako, pag na-encourage sila, pag na-motivate sila, kapatid, kahit hindi yan manghihingi ng baon, papasok yan. Magpupursigi yan, mag-aaral yan na maayos. Dapat ang sasabihin natin, ang anak kong ito magiging mayor someday, magiging president, magiging doktor, magiging teacher, magiging engineer, attorney, magiging businessman. Kapatid, magising na po tayo sa katotohanan. Tagalin na natin yung ating lumang tugtugin. Tama po ba? Alam po ninyo si Zacarias, tatay ni John the Baptist, matagal na nagkaanak. Hindi na nga siya naniniwala na magkakaanak siya eh. Pero nang mabuntis ang kanyang asawa na si Elizabeth, nung malaman niyang nabuntis, dahil naunang ipinanganak si John the Baptist, dahil siya ang magpre-prepare ng dadaanan ni Jesus, si Zacarias ay napipi. Hindi pinagsalita ng Diyos. Bakit? Dahil yung puso niya ay punong-puno ng unbelief, kawalan ng pananampalataya. Ayaw ng Diyos na siya ay makahamper kaysa biyaya sa propesya ng ating Panginoon. Pero nung ipinanganak na si John the Baptist, doon niya nakita ang bata. Saka siya muling nakapagsalita after 6 months ata. Okay? Si Jesus Christ, mga minamahal, bago siya ipinanganak, ipinangako ng Diyos, sinabi sa Genesis chapter 3, na idineclare na manganganak ang isang babae. Kapag binasa mo ang Book of Isaiah, Book of Micah, idineclare ang pagkapanganak ni Jesus. So declare positive things sa iyong buhay, kapatid. Declare positive things sa iyong future. Mahaba pang aking buhay, malakas pa ang aking katawan. At kung ikaw ay may sakit karamdaman, gagaling pa ako sa pangalan ni Jesus. Minsan iinit lang yung ulo natin pero hindi tayo ma-high blood. Amen? Hallelujah. Sabi ng scripture, anumang hingin ninyo sa inyong panalangin. Hindi po sinabi ng Diyos na pastor lang ang mag-declare. Hindi lang ang iyong pangangailangan. Anumang gusto mo, ibibigay ng Diyos, kapatid. Amen po ba? Kung masakit katawan mo, in Jesus' name, be healed. Ano po? Sabi dito, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo. How to move your mountains, kapatid? Nanampalataya ka, nagdeklara ka. Kung hindi pa rin nangyayari, pangatlo, tayo ay kailangang magpatawad. Verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Verse 25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Sa Tagalog, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Malinaw po, kapatid, magpatawad ka. There is freedom sa pagpapatawad, kapatid. There is blessing sa pagpapatawad. There's peace sa pagpapatawad. Amen po ba? God has willingly, lovingly, and freely forgiven us. Kaya sino tayo para hindi magpatawad? Ikaw, ako ay pinatawad ng Diyos, kapatid. Therefore, magpatawad ka din.
Tama po. Tignan po natin sa buhay ni Joseph. Kahit ginawan siya ng hindi maganda ng kanyang mga kapatid, sinaktan siya, ipinagbenta siya sa mga ngalakal, still siya pa rin ay nagpatawad at nagpakita pa rin ng pagmamahal sa kanyang mga kapatid. Dahil diyan, siya ay laging sinasamahan ng Diyos. Siya ay nakilala, na-promote, nagtagumpay at naging gobernador sa Egypt. Si Isaac, ang hirap niyang magpatawad. Bakit kamo? Maraming beses siyang humukay ng balon. Laging inaagaw, kinukuha. Naranasan niyo na po bang maagawan, kapatid? O kaya manakawan? Si Isaac, kapatid, nag-giveaway siya. Nagpaubaya siya. At nang humukay pa siya ng balon, finally, wala nang umangkin. Alam po ninyo ang nangyari, umani siya ng 100 folds nung panahon na yon. Sa buhay po natin, minsan mahirap magparaya, magpatawad. Pero sinabi ng Diyos, pag sinampal ka sa kaliwa o sa kanan, ibigay mo pa yung kabila. So, hindi po ibig sabihin na literal na magpasampal ka, kapatid. Ang ibig sabihin po nito, kapag ginawan ka ng masama, gawan mo siya ng mabuti. Amen? So, magpatawad ka. Kaso nakakalungkot minsan, may mga tao daig pa ang Diyos. Kaya nakagawa lang ng mali ang isang tao sa atin, ang mahal natin mismo sa buhay, ang kaibigan natin, babalikan na ang nakalipas, ang nakaraan. Don't count the sins of your brothers and sisters. Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga, kapatid, you should count your blessings. Hallelujah. Kapag ikaw ay lumapit, nagpakumbaba sa Diyos, nagsisi at humingi ng patawad, 100% patatawarin ka ng Panginoon eh. In fact, sabi ng Jeremiah chapter 31 verse 34, Hebrews chapter 10 verse 17, I will remember no more. Burado na lahat ng ating kasalanan pag lumapit tayo at nagsisi tayo sa Panginoon. Kaso, sabi ko nga po sa inyo, daig pa natin ang Diyos. Patatawarin natin ang isang tao, pero sasabihin natin, ayaw ko na makita ang pagmumukha mo. Maling-mali po, kapatid. Forgive, forget, and move forward, kapatid. Release forgiveness. Nung nakaraang taon, iwanan na natin ang mga bagahe na yan. Look forward this year with faith and love para magkaroon ka ng confidence at upang maranasan natin ng may kalayaan ang unlimited power ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Magpatawad ka. Yung sama ng loob, hinanakit, galit, iwan mo na yan, kapatid. Pag-pray mo, nabigyan ka ni Lord ng pusong mapayapa, pusong kalmado sa panahon ng persecutions, sa panahon ng may naninira sa atin, nagchichismis sa atin. There's a blessing in releasing, kapatid. When there's a closed door, God will open doors for your favor. Amen? Kung may nawala, release it to God. Because God is a God of restoration. Nawalan ka ng pera, ibabalik yan ng Diyos. Nanakawan ka, ibabalik yan ng Diyos, kapatid. Kayang-kayang ibigay ng Diyos lahat yan, kapatid. Yung pinaghirapan mo ng isang taon, kayang ibalik ng Diyos yan sa isang araw lang. Hallelujah! Kaya wala kang maraming backer, isang tao lang ang tagpuin ni Lord, ibibigay sa iyo ang promotion. Okay? Ang pabor. Hindi mo na kailangan ng maraming backer, isa lang. If God is for you, who can be against you? Kaya wag nang sasama ang ating loob, kapatid. Always choose to live in righteousness. Always choose to walk in love. Piliin natin lagi na magmahal. Tandaan mo, kapag nagmamahal ka, you magnet blessings. Kapag hindi ka nagpapatawad, minamagnet natin ang sumpa, sakit, kamatayan. Kasi sabi ng Diyos sa Deuteronomy, ito ang buhay, ito ang kamatayan, ito ang sumpa, ito ang pagpapala. Always choose life and blessings. Tama po ba? Paano mo mapipili ang buhay at pagpapala? Magpatawad ka, magmahal ka, manalig ka, at higit sa lahat, sumunod ka sa Diyos, kapatid. Kapag ang basong may tubig na marumi, hindi mo maiinom. Kaya kahit magdeklara ka, manampalataya ka, hindi ibibigay ni Lord ang prayers mo dahil punong-puno ka ng galit sa iyong puso. Minsan ang galit sa ating asawa pa, sa family member. Okay? Mahalaga ang pagpapatawad dahil isa ito sa hadlang kaya hindi dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay.
Mahalaga po ang pagpapatawad dahil isa ito sa hadlang kaya hindi dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Sa buhay po natin, ito ang mode of operation ng Diyos. Bakit declare ako ng declare? Pray naman ako ng pray. Bakit walang sagot? Baka naman mayroon kang sama ng loob sa puso mo, kapatid. Galit. O kaya naman may nasabi kang negative that is not aligned in the Word of God, in the will of God. Sa sobrang galit natin minsan, nakakapagsabi tayo ng hindi maganda. Come to the Lord and repent, kapatid. Mahalaga, you should uproot it. Ano man ang mga negative na nasabi mo, tama po ba? Lord, binabawi ko na, binubunot ko na yon in Jesus' name. Take note, sa lahat ng sinasabi mo, lahat yan ay susunod in favor of you. Therefore, be careful kung ano ang ating sinasabi, kapatid. Kaya sa panahon ng may matindi kang pinagdadaanan, bantayan mo yung deklarasyon mo. We forgive for Jesus' sake. We forgive for our sake. Kapag nagpapatawad, pinapalaya mo ang sarili mo. Pinapagaling mo ang iyong sarili mo. Hallelujah. Kaya, how to move your mountains? Magpatawad ka, kapatid. Magmahal ka. Magdeklara ka. Manampalataya ka. Bilang conclusion natin, maging consistent tayo. What it means to be consistent? Hindi po tayo pabago-bago ng isip. Hindi tayo pabago-bago ng desisyon. Hindi tayo pabago-bago ng ugali. Dapat kung anong gusto mo, focus ka lang. Ang gusto ko, Lord, simpleng bahay lang. Ay hindi pala up and down na. Ay hindi pala bungalow na. Kapag pabago-bago, kapatid, malabong ibigay yan ng Diyos. Sabi ni Apostol Santiago, hindi makakatanggap ang taong pabago-bago ng isip. Santiago chapter 1 verse 6 to 8, sabi niya, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at hindi alam kung ano talaga ang nais niya. Kapatid, have a single-mindedness. Trust in God's perfect time. Habang naghihintay ka, keep your faith. Keep praising God. Okay? Fight the good fight of faith. So, be consistent, kapatid, dahil may inihanda ang Diyos na dakila para sa iyo. Hallelujah. Consistent in a way na ikaw ay nananatiling matatag, nananatili sa Diyos. Consistent ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Consistent ka sa pananalangin. Kahit masama ang nangyayari, mabuti pa rin ang Diyos. Consistent ka sa pagme-meditate, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa mga preachings, okay? At sa pagdalo ng church service, discipleship trainings, prayer meetings. Consistent sa pagdideklara, consistent sa pagpili ng tama. Keep your fire burning, kapatid. Keep your faith alive. Keep your focus. Because Jesus is the author and finisher of our faith. Amen? Maging consistent tayo dahil dito mayroong power. Hallelujah. Kapag hindi ka consistent, hindi mo mararanasan ang unlimited power ng Diyos. Kailangan tuloy-tuloy para tuloy ang daloy ng biyaya at pabor, pagpapala sa buhay mo. Hallelujah. Kapag lulubog, lilitaw ka sa trabaho, papalitan ka, tatanggalin ka. Kapag lagi kang absent sa school, paano ka matututo? Kapag paminsan-minsan ka lang magbubuhat ng dumbbell, hindi lalaki at hindi magkakaroon ng hubog yung muscles mo. Be motivated, be excited always, kapatid. Kaya po this year, 2025, marami tayong testimonies after testimonies. Miracles upon miracles na ating maririnig. May sakit na pinagaling ng Diyos. Mahirap pinayaman ng Diyos. May utang binayaran ng Diyos. May problemang inalis ng Diyos. Inayos ng Diyos. Mga bundok na pinatag ng Diyos at inilipat ng Diyos. Mga pader na pinatumba ng Diyos. Anumang battle yan sa buhay natin. Mga kahinaan, pinalakas ng Diyos. May nawala man noong nakaraang taon, ibabalik ng Diyos yan, higit-higit pa, kapatid. May ninakaw ng kaaway, ibabalik ng Diyos, higit-higit pa. Yung mga gusto natin, ibibigay ng Diyos. Amen? Praise God. Ngayon, sabihin po natin, ideklara natin, 2025 is the year of moving mountains with God's unlimited power. In Jesus' name, Amen. Glory to God.
Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig sa mensaheng ito ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita mong aming napakinggan ngayon. Nawa hindi po ito malimutan lahat ng mga nakapakinig. In the name of Jesus. Ano man ang mga bagay na humahad lang para kami ay makalapit sa iyo, mga umahad lang para kami ay sumagana, umahad lang para kami ay magtagumpay. O Lord, tanggalin mo ang lahat ng ito. In Jesus' name. O Lord, nawa lahat ng maidideklara namin ay pawang buhay at pagpapala sa buhay namin. At nagtitiwala kami, Panginoong Hesus, na kami ay pasasaganahin mo, pananagumpayin mo, payayamanin mo, Panginoon. Ibibigay mo ang lahat ng desires ng aming mga puso in the name of Jesus. O Lord, lahat ng viewers, gagaling sila, lalakas sila, at makakapagtapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Makakabayad sila ng kanilang mga utang, makakabili sila ng kanilang mga gusto sa kanilang pamilya at sa kanilang personal na pangangailangan. And Lord, ang bawat isa ay magsasabing mabuti kang Diyos na nagpasagana sa amin. Ikaw ang aming dakilang pastol, hindi mo kami pagkukulangin. Surely Lord, your goodness, grace, and your faithfulness ay lagi namin maranasan. Ipamalas mo sa amin, Panginoon, ang iyong kalwalhatian, ang iyong kapangyarihan. Pagarian mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Salamat po. This we pray with faith and hope. In the name of Jesus. Amen.